Siya yung taong tumutulong, hindi ka iiwanan. Sa oras na kailangan, hindi kayo pababayaan. Kaya samahan natin siya, Marius Vlog nandito. Siya yung taong tumutulong at hindi kayo iiwan. Marius Vlog ating samahan, siya ay tunay na kaibigan. Masipag yan na tao, hindi yan magbabago. Kaya mga kalangga, Marius Vlog laging nandito. Maaasahan nyo sa pagtulong sa kapwa. Marius Vlog talagang may pagkusa, hindi magbabago. Yan si Kuya Ayan, good morning po sa ating lahat mga kalangga. Ayan po, nandito po tayo sa kahabaan ng anong road to? Kalambusing. Ayan po, sa Kalambusing daw po ito. Ayan, shoutout po sa lahat mga kalangga. At nandito po mayroon po tayo ditong nakita. Dahil sa nga po nag-i-scout tayo. At may nakita po tayo dito na isang ina po na talagang kawawa din naman at nangangailangan din ng tulong. Dahil batang-bata pa po siya ngayon mga kalangga. Ayun, samahan niyo po ako para malaman po natin yung kanyang kwento. So ayan po mga kalangga, ayan, nandito po si, ano pangalan mo ni? Darlene Hamito po. Alin? Darlene Hamito. Darlene? Apo. Darlene Hamito. Apo. Ilang taon ka na? 19 po. 19. Ano ginagawa mo dito at nakita kita naglalakad dito? Ano po, nag-bin diaper po pa sa anak ko po. May anak ka na pala? Ay ano, diapers? Apo. Bakit Kwan? Saan yung bahay mo? Doon pa po sa may dulo pa po. Ay, doon sa bahay mo. Nasaan yung asawa mo? Hindi po ako pinanagutan. Ay, Apo. hindi ka pinanagutan. Opo. Bakit anong nangyari hindi ka pinanagutan? Simula po nung buntis po ako, sinabi ko na po sa kanyang buntis po ako. Nang binlock niya na po ako in Facebook, lahat po ng Instagram. Wala po. Yun po, simula nun, hindi na po siya nagparamdam. Tapos po nung nanganak po ako, nalalapit sa pinag ng hospital ng anak ko po. Gusto niya po ipapilya sa kanya, di po ako pumayag at sabi po namin ay kakayanin po para lang maitaguyod po si Bibi. Pero sabi po nun, gusto daw po niyang kunin po yung anak ko. Sabi ko, hindi po ako pumayag at babaeng po yung bata. Kawawa man po. Sandali, Ning. Ano pangalan mo? Darlene. Darlene. Ilang taon ka na ngayon? 19 po. 19 pa lang? So, ano yung nakabuntis sa'yo? Ano yun? Boyfriend mo? Ano? Jowa ko po. Jowa mo. Ilang taon na siya? 20 na po siya ngayon. Ay, so halos magkaedad lang kayo. Saan mo siya nakilala? Sa mga barkada lang din po. Barkada lang. Nung time ba na yun nag-aaral ka? Opo, hanggang po ngayon. Nag-aaral ka pa rin. Lagi ko pong dala ngayon. Ngayon po hanggang nung buntis po ako, nag-aaral po ako. Tapos lagi ko pong kasama si Bibi. Hanggang po ngayon. Nag-graduating po ako ngayong grade 12 sa Daet po. Minsan po di nakakapasok at walang pamasahe. At sa hirap nga po ng buhay. Hindi ba naging balakid sa iyo yung anak mo dahil nag-aaral ka? Hindi man po. Ano lang po, parang ginawa ko lang po siya ng motivation. Galing. Wala naman nagkakon sa iyo diyan. Ano 'yon? Walang nang boboli o nagja-judge na. Meron naman po sa totoo lang po. Meron naman po sa kasalukuyan po ngayon. Meron naman po kaso lang parang yung sinasabi po nila sa akin, parang pinapasok ko po sa isang tenga, nilalabas ko dito sa isang tenga. Parang ganun po. Ayan. Mahirap po, sobrang mahirap po syempre po. At gawa nga po ng yung anak ko po maliit pa, tapos ako nag-aaral. Hindi ko rin po alam kung paano ko ng buhay ko ngayon. Tapos yung naman pong pag-aaral ko, dami ko pa pong kailangan tapusin. Tapos gusto ko pa po makapagtapos, syempre. At bata pa naman po ako, 19. Syempre po, lahat naman po tayo may pangarap.
Yun po, sabi ko nga po. Kaya ako magtapos. Sabi ko, mama, tatapos ako. Pasensya na po kung ginawa ko po yung hindi karapat dapat. Sabi ko, ma'am, dapat tinapos ko muna. Oo, mama, hihirap tayo pero kakayanin ko po. Pero ibig mong sabihin ning hirap din kayo sa buhay. Opo. Bakit ning bakit mo nagawa na magpabuntis sa sa jowa mo na sa ay nag-aaral ka pa? Hindi mo ba naisip yun na yung kahinan na nun kapag nabuntis ka? Naisip ko din po. Pero siguro po nadala lang din po ako o ano. Pero nagsisi po ako at sabi ko dapat talaga nagtapos ako. Sana mas maganda din maging magandang buhay ko. Wala rin. Ito po tayo na, ito na po ako. Single mother. Doon tayo ning medyo makuan dito. Doon ka na lang sumandal ning pwede kasi maraming kuan dito. Diyan ka na lang ning kasi nandito po tayo dito ka ning upo ka na lang diyan diyan. Yan diyan ka lang ning. Ayan. So mga kalangga kuan po ang kalagayan nito ni Darlene. Ayun. Nakaka-believe yung kuan mo sa pananaw mo sa buhay, nakakahanga ka rin dahil malakas ang loob mo. At sandali, may tanong pa rin ako kasi ako talaga mapagtanong ako. Noong yung bata mo ning ay nahulog. Yung naging jowa mo ning nagsama ba kayo? Ano lang po, hindi man po kami nagsama. Hindi kayo nagsama? Bakit? Anong nangyari? Nalasing po ako nun. Lasing na naman. Tapos nalasing po ako nung time na yun. Tapos yun po, may nangyari sa amin. Yung noong nalasing ka, kasama mo yung Opo. ilang kayo na nagiinuman? 4 po. 4 kayo? Opo. Tapos umalis na din po yung 2. Oo. Tapos kami 2 na lang. Ano yun? Isang beses lang kayo isang beses lang nangyari sa inyo tapos nabuntis ka o ano? Isang beses lang po. Isang Paras beses? po kami lasing. Paras kayo lasing. Hindi kaya nung nangyari yan, lasing kayo, baka lumabas, hindi naman lasing yung anak mo nung lumabas? Hindi man po. Hindi man. So, ibig mo sabihin isang beses lang kayo may nangyari tapos nabuntis ka na. Tapos, ano naman yung sabi ng magulang mo? Galit na galit po sa akin. Sinaktan po ako. Sinaktan ka? Tapos nagbal po ako. Tapos yung pinapapunta po yung jowa ko po. Hindi na po nagparamdam. Tapos last 2023 po, mag-graduating po ako ng grade 10. Hindi ko po akalain nun at mapasok po ako sa school. Mismong sa ilog po, naligo po kami ng pamangkin ko ganito kaliit. May lalaki po na di ko kilala na pilit po ako isinasama. Tapos sabi, ang ako na lang po nun ay hindi po at nagmamadali din po ako nun at gawa po ng may pasok pa po ako at magpe-practice po kami sa school. Yun po, tas yung lalaki po, pinilit pa rin po ako na sumama sa kanya hanggang sa nasaktan niya na po ako. Na physical na po pananakit talaga as in. Tapos nilunod niya po ako ng 3 beses. Tapos pumiglas po ako nun. Kinuha ko yung pamangkin ko at babae din po yun. Tapos hinakuha niya po yung buhok ko nun. Mahaba pa po buhok ko nun eh. Tapos po, tigilan niya po yung buhok ko.
yung may itak po siyang dala-dala. Tapos, yung pag nandun na po kami sa may ilog po siya, ganyan Oo. po yung ganyang Ilog, oo. Tapos, Ilog. may pataas po siya, inakyat niya po ako doon sa may taas, Oo. nahila-hila yung buhok ko. Tapos, yung kung nangyari yun, natulak ko po siya nun, yung itak niya po, tumalapon sa tubig. Oo. Tapos po, may nakuha po siya mga ganyang kalaking kawayan po. Mismo. Oo, kawayan. Tapos, pinukpok sa ulo ko, ayan po. Alining. Ano yan, matagal na yan? Pwede Ayan po. O, pinupok yung ulo mo, tapos, ano nangyari Tatlong beses niya po sa'yo? akong pinukpok. Oo. Tapos, hindi naman po ako sinawala ng malay. Hindi man Oo. po sinawala ng malay. Mm. Para sisigaw lang po ako at nagpara sisigaw. Tapos yung pamangkin ko po iyak ng iyak. Tapos Oo. yung pamangkin ko naman po tinukpok sa likod. Tapos yan po, yung kamay ko magapa rin hanggang ngayon. So, bago lang yan, ha? Opo, Bago pa lang yan. last ano pa po yan, nung May, ano po, ata to May 23 ng Ano yun, nakapanganak na, hindi, 2024 po. Buntis na po ako. buntis ka. Opo. Mm. Tapos yun pong, nung time na yun po, may dumating na matanda po maliligo po sa ilog. Sumigaw po siya na, hoy, may tao ba dyan? Sino nandyan? Tapos yung lalaki po, parang nawindang po siya. Hindi ko din na niya po na alam kung saan pumunta. Hindi ko na rin po alam. At ako man po, tumakbo na po ako dun sa tao, kaming dalawa ng pamangkin ko. Hanggang sa umuwi na po kami, pighatid po kami ng matanda sa may sa amin. Tapos po pagdating ko po doon sa may sa amin, akala po ni mama, yung pamangkin ko lang yung umiiyak. Tapos, nang nakita niya po akong duguan, tumakbo na po siya. Tapos, yun nga po, hinimatay po ako doon sa may mismong, ni mama. Dibdib na mama mo. Dibdib ng mama ko. Halos, di ko rin po alam kung nahuli na po yun o siguro. Kasi po, matagal na rin po, sabi ko sana mahuli na din. Mm. Wala rin naman po nangyari sa kaso namin. So ganito Ning, may tanong ako kasi medyo nalalabuan ako. Yung pinukpok ka sino yung nagpukpok sa ulo mo doon sa ilog? Hindi ko po kilala yun. Anong nangyari sa inyo doon sa nung pinukpok na yung ulo mo sa ilog? Anong nangyari doon? Ano po, grabe na po yan, duguan na po yan, parang namamanid yung ulo ko. Oo. Tapos, iyak na po ako na ng iyak. Tapos, pero nilakasan ko po ang loob ko at yung pamangkin ko nga po, bata din. Tapos yun po, pagdating po nung matanda na nagtulong po sa amin, nagtakbo kami sa kanya, tapos sabi niya po, ano nangyari? Sabi ko, may lalaki po na pumipilit sa akin na sumama. Sabi naman nung matanda, tara na, uuwi ko na kayo. Dinuwi niya na po kami sa may sa amin. Sandali, ano yung motibo bakit ginawa sa'yo yun? Siguro po, may motibo siyang rapin ako or ewan. Kasi po, Pero hindi ka naman na rape. hindi man po. Hindi naman. Hindi man po. Yun. Paano mo na sabing yung re-raping ka, nagsabi ba sa'yo na basta ano sabi sa'yo, sumama lang o? Halika na, sumama ka. May gagawin po tayo. Sabi niya po nang sa akin, nung unang-una pa lang po. Hindi ko po makakalimutan. Tapos sabi niya naman po, sabi ko naman po, hindi po pwede at tsaka po, may pasok pa po ako. Sabi niya, sama mo na lang yung anak mo. Sabi ko, hindi po pwede, hindi ko po pati po anak yan, pamangkin ko lang po yan. Yun sabi niya po ay, sabi niya po bilis na saglit lang tayo. May dala po siyang itak na nakaganyan po sa kamay niya. Tapos may bote po siya ng kulay orange. Yun po. Tapos bumaba po siya doon sa tubig. Nilunod niya po ako ng 3 beses. At medyo malalim-lalim po. Tapos yung pamangkin iyak na po ng iyak. Nasa ilang taon na yung sabi mo na Pamangkin ko po. hindi yung Yung lalaki po. Opo. Mga 50 plus po. Ay, mga 50.
may taga po siya sa ganito. Ay, meron kang yung may palatandaan ka sa Opo. na may May itak na po siya, parang tinala po or iwan. May teklat po siya sa ganito. Pero first time mong makita yun dito? First time ko po yun yun po ang pinaka first time ko po nakita yun. So wala naman nangyari sa inyo. Dito lang yun, malapit lang sa inyo yung nangyari yun? Diyan po mismo sa may bahay na po yan. Ayan. Tapos papasok po ako dyan sa may motor. Oo. Yun po yung pinaliguan namin. Ibig mo sabihin dito lang yan sa malapit sa inyo, sa bahay ninyo. Tapos hanggang ngayon hindi mo na nakita. Hindi na po. Buti hindi ka naman nalaglag yung Hindi man nasa po. tiyan mo. Hindi man po. Pero pag ako po ay naiinitan or lagi po yan, yung ulo ko pong yan, sobrang sakit na po yan, sobrang parang mabibiyak po yan, hanggang pati po itong anit na itong may sugat. Yan po, parang mabibiyak po. So ngayon ning ano naman yung pangarap mo sa buhay dahil nagkaroon ka na ng anak na Makapagtapos ganyan. po. Tapos makatulong kay mama at papa. Boy pa rin yung mga magulang mo. Opo. Ilang taon na yung mga magulang mo? Si papa po 60, si mama po 52. Mga may hinga na rin po ang resistensya nila. Pero pumupunta pa rin po ng bundok para makapagtrabaho. Nasa bundok din. Anong trabaho sa bundok? Nag-uuling po. Nag-uuling. Opo. Kumusta naman ang buhay ninyo ning tama na ba nakakasapat din sa pamumuhay kayo or ano? Sapat naman po. Minsan po, kinukulang. Minsan naman po, sakto lang. Ganun. Tungkol naman sa iyo, mayroon bang nagsusuporta sa iyo tulad ng sa anak mo dahil mahirap din yung Wala po. Wala tulong sa amin. Kumbaga po, lang minsan po pag wala po akong gawa, naglalabada po ako. Ay paglabada po ako. Tapos pag wala pa akong pasok, tutulong po ako sa ulingan. Ganyan po. Tapos yung anak ko po, lagi po yung dala. yung anak mo dala mo palagi. Ay ilang taon pa lang ilang 11 months po. 11 months pa lang ngayon, so delikado para sa iyo yung ganun Buti pinapadidi mo naman siya. Opo. Breastfeeding siya. Opo. Kasi kung hindi pero kailangan ding ingatan mo rin yung anak mo at huwag ka masyadong magpagod kasi kapag napagod ka masususo nung anak mo yung hindi maganda. Opo, yung lamig daw. Pero sa ngayon patuloy ka sa yung pag-eskwela. Opo, Sa- nagpapatuloy pa ako. Actually po, kaya nagbili po ako ng diaper at mapunta po ako ng eskwelahan. Kailangan po kasama si Bibi po. Kahit po may lagnat po, pinipilit ko pa rin po makapasok para lang makapagtapos. Tapos yung anak ko po, ngayon po parang nangihina po at nagaling pa lang din po sa sakit. Kaya siguro bakit mo dala yung bata sa school, wala ka mapag-iwanan? Wala po. Nasaan yung si mama mo, si papa mo? Si mama po, lagi po yan nahihilo. Minsan nga po, hindi na po yan nahihilo po yan. Lagi po yan na tutumba. Kaya po hindi po yan naiwan dyan. Pwede ko ba makita yung bahay ninyo? Nandiyan ba yung mga magulang mo? Pwede ko ba makita yung doon, tapos yung anak mo, pwede ko ba makita para hindi tayo dito sa di ba? Para pag pag pumunta ako dito, alam ko kung saan kita pupuntahan, di ba? Sige. Ayan po mga Tara ko sige. Malayo pa yung mo? Opo. Kuhan ka na lang sa akin. Angkas ka na lang. Sige po. Sige. So ayan po mga kalangga, ayan nandito po tayo sa bahay po ni Madeline. Ayan po yung Hello po, good morning po. Ayan.
Oh, thank you po. So, ikaw po pala yung anak mo po si Opo. Madeline. Kumusta naman po yung kwan niya dahil sa nangyari po sa kanya? Ano po yung masasabi mo po, Nay? Yun nga po, ay naawa po ako. So wala naman ako magawa kasi wala naman akong, nag-uuling lang naman po ako. Ay, nag-uuli po kayo. Opo, lagi ako nasa bundok. So, kayo lang po yung nandito. Ilan lang po kayo natira dito na wala ng pamilya? Kami lang po mag-asawa, tsaka yan, si Daniel, tsaka yung anak niya. Tsaka yung isa nga po apo ko naman yan, Gray Kinder. Yung pong kasama ko po nung munti po akong po dun sa ilog. Marami po palang nangyari dito kay Darlene. Kuan, kaya dito po meron pala dito ganun. Hindi nyo po kilala kung sino yung nagkon sa kanya. Ayun. At yung pong nakabuntis sa kanya, hindi po kayo naghabol na bakit hindi panagutan niyang bata? Ano po, wala po. Pinuntahan ko po yung minsan nung yung lalaki ay wala naman din po pag gaya namin, wala namang sabi namin pupunta dito, hindi naman ako pupunta. Ano pong gustong sabihin nun, ayaw panagutan siya. Ganun po. Kaya po yan, nandito lang sa amin. So ano lang po yung masasabi mo kay Darlene, Nay? Ano po masasabi mo sa kanya? Ayan, sabi ko po, bigyan pa namin ng chance na makakapagtapos siya. Pagtapos siya, tapos na kung makakapagtrabaho siya, alagaan niya yung anak niya. Ayaw po. Hindi po ba kayo nag-aalala sa kanya dahil kuan? Ano yon? Palagi po niyang kasama sa school yung bata? Nag-aalala naman po, kaso wala naman po kami magawa at nagkakatrabaho nga kami sa bundok. Araw-araw po kayo napunta sa bundok? Ano po yung ginagawa ninyo sa bundok? Nag-uuling nga po. Ay, nag-uuling. Talaga po mahirap din yung pag-uuling. Ano po? Kahit nga po nag-uubo ako, lagi pa rin sa ulingan. High blood din po yan si mama. Minsan po na hihiro na lang po yan dito. Tapos minsan po ang gamot. At yung pong gastusin ni Darlene, Pag mayroon po kami, nabigay naman po kami. tulad niya po, nag-aaral siya, ay mahirap po, Talaga po mahirap. So, ngayon, ay ito yung anak mo, Darlene, Mga panganak niya, may lagnat. ayun. Siguro po, nadadala na yan sa, yon sa, kung saan dinadala yan sa school, siyempre. Paano yan, Darlene, pag nasa school na, pinapasok mo sa loob ng eskwelahan? Opo. Talagang pinapasok, Po, yung mga teacher ang nag-aalaga. Ay, mga teacher. Ay, grabe. Ano naman sinasabi sa'yo ng teacher mo? Wala, naman po, sabi pero pag sobrang init or maulan, sabi, huwag ka muna magpasok at baka naman mapampili. Sabi ko naman po, okay lang naman po ata siguro to at medyo naman po, kaya naman po ng bata. Tapos yun po, sabi na mama po nila kapag maulakas ang ulan, huwag ka na muna magpasok. At pag may lagnat ang anak mo, magpaalam ka na lang muna sa amin. Ngayon nga po, pinapapasok po ako at may clearance po kami ngayon. Hindi naman daw po pwede at na di ako makapag-clearance at di po ako makakapag-exam. Tapos po, kaya po mamaya-maya po, makakain lang po ako, mapasok po ako. Dala mo naman yung bata. So ano naman yung ano naman yung tulong na gusto mo na hingiin sa mga nanonood sa atin? Ano lang po? Harap ka dito, Ning. Harap ka dito, Ning. Nang matulungan lang po ang anak ko na pang diaper, panggatas at magkaroon po ng sariling bahay. Bakit kuan ba yung tulad ngayon, siyempre kailangan mo may allowance ka tulad Opo, ng pambili yun po mo ng kailangan.
Saan ka kumukuha ng mga... Minsan po, binibigyan po ni Papa, pag meron po sila Papa. Pag minsan po, ano po, wala. Ano lang din po, tinutulungan lang din po nila Mama. Pag meron po silang may tutulong. Pag wala po, wala talaga. Hindi ka ba nagsisisi bakit nagkaroon ka ng anak na ganyan? Nagsisisi naman po. Kaya lang wala na Wala na magagawa. po akong magagawa. Ayan, grabe po So ngayon sa ngayon wala akong maiko-kon sa iyo at nakita lang nga kita nasa yung ito ning kuan na muna, pasensya ka muna diyan, pambili mo ng kuan makatulong sa iyo at sana makabalik ako dito sa iyo para mabigyan man lang kita ng allowance mo or sa pagkain ninyo. Kumusta naman po yung pagkain ninyo dito? Ay pag nakahango po ng uling, na ipabinta namin, may pagkain naman po kahit ano. Tulad po ng bigas, yung sa kuan ninyo, yung kumusta naman yung bigas ninyo? Minsan po nauubusan din po. Nabili po dyan sa tindahan or ng utang, ng bigas po ng 1 kilo or 2 kilo. Kaya po ngayon, mahina ang binta Ay po, ng mahina uling. po, matumal po ang uling. Wala po, Wala talagang pong benta. hirap kaya ayun, talagang ganyan, siguro hindi mo naman talaga ginusto yan nangyari sa'yo at wala tayong magagawa kundi kuhanan mo na lang yan kasi nandyan na yan, may anak ka na, talagang samahan mo na lang kung ano man yung darating sa'yo. Nagsisimba ka ba? Opo. Ayun, ihingi mo na lang ng tawad kay Lord na sana patawarin ka niya sa bagay hindi mo naman yan kasalanan at nangyari na nga. Ayan, ano yung masasabi mo sa mga viewers natin, lalo sa mga nag-aaral dyan, na dapat ba nilang gawin yan o iwasan? Ano yung masasabi mo sa mga kabataan? Ang masasabi ko lang po, na huwag muna nilang pasukin to at sobrang hirap. At kung magjowa man po sila, huwag muna po nila ibibigay ang isang bagay na at sobrang hirap po talaga. Sa totoo lang po. Mapagod, tapos sobrang hirap po at syempre po, bata pa po. Kailangan po ng gaway pa po ng mga magulang. Okay. At yun po, ano na po masasabi mo sa mga kabataan? Ito po ba si Darlene ay mahilig po siya sa barkada? Yung pong hindi pa yan anak. Wala pang anak niyan, talagang hindi nyo po siya na subaybayan na nasa pagsabihan man lang na at kailangan unahin mo na yung pag-aaral. Nandun naman po kami mga magulang na nasabi po kami, kaso matigas ang ulo. Ilan pa po ba yung anak ninyo na walang asawa? Yan na lang po, tsaka yung bunso ko, lalaki naman. Ay, meron pa po. First year. Tsaka apo na lang po ako. O sige po, maraming salamat po at sana makabalik pa po ako dito para kahit man lang po sa kuha ninyo, yung sa pabigas ninyo or grocery, para makatulong po kay Darlene sa inyong pang-araw-araw kasi kawawa man yung bata na saan yung pasok mo? Sa DAET po, sa Asian Technology Skills po, sa Kubangbang po. Ay, doon. Opo. O sige na thank you at palagi ka nandito, Lagi man po. okay. So ayan po mga kalangga, bagong kwento na naman po ng buhay ang ating natagpuan sa ngayon at siyempre po sa lahat po ng mga nakukuha po natin talagang lumalapit sa atin yung may mga talagang mga nangangailangan ng tulong. Yun po hindi po natin na sinasadya na ganun pala yung nangyari kay
Darlene, grabe din po ang nangyari sa kanya, pero nakakahanga po yung bata dahil lumalaban po sa buhay. Kahit na dala niya po yung bata sa school, ay talaga pong nag-aaral pa rin siya. Kaya hindi po natin masisi yung nangyari sa kanyang buhay. Talagang kapalaran niya yon. At para sa atin po, kung meron po tayong maitutulong sa kanya, ay gawin po natin. Ayan, maraming salamat po sa lahat mga kalanggata. Isa rin pong bagong kwento ng buhay ang nakita po natin sa ngayon, at sana po suportahan pa rin po natin. Ayan, maraming salamat po sa lahat, at siyempre sa Rochelle community, maraming salamat po sa inyong lahat na suporta. Ayan, thank you po, at hanggang dito na lang. At ngayon po may pupuntahan pa po tayo ngayon. At ngayon nga po papunta po tayo kay Nanay Shirley. Ayan, makikipagbardagulan na naman po tayo doon mga kalangga. And thank you po sa lahat na suporta. Ayan, bye bye po, at abangan nyo po yung ating i-upload na sa susunod.